Oh, Aling Sally, ano po nangyari kay Maria? Bakit ganyan na po yung tsura niya? Ayoko na. Tama na. Tama na. Anong nangyayari? Aling Sally, ipasok niyo na si Maria dito sa loob ng kubo. Bilis! Hindi ko na makilala si Maria, Eman. Ang itim ng ilalim ng mga mata niya. Magang-magana na parang di natutulog. Wala na din kulay yung balat at labi niya. Lupay-pay na din halos ang katawan niya. Kumuha ka ng langis ko, Ann. Dali! Oo, ito na. Anak, parang awa mo na, lupapan ka. Kumapit ka pa, Maria. Hindi mo pa pwedeng iwanan ang pamilya mo. Hindi ko na kaya. Hindi ko kaya ng katawan ko. Hindi. Kumalma po kayo, Aling Sally. Maniwala lang po kayo gagaling din si Maria. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ma! Ma! Tama! Tama na! Ibang klase ang pagmamahal ng isang ina dahil lahat ay kaya niyang gawin para sa anak niya. Magandang araw po, Madam Venus, at sa lahat ng bumubuo ng channel ng Kwentong Takip Silim. Bagong tagapakinig lang ako ng channel ninyo. At masasabi kong natutuwa ako dahil nakita kong hindi lang pala ako ang nag-iisa na may kakaibang karanasan sa buhay. At gusto ko ring ibahagi yun sa inyo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Ann. Hindi ko tunay na pangalan. 60 years old na ako ngayon. Hindi ko na lang babanggitin ang totoong lugar kung saan nangyari ang karanasan ko. Pinalitan ko na rin ang pangalan ng mga taong involved dito para na din sa privacy namin. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa pagiging dati kong tindera ng langis, kung saan minsan akong napadpad sa isang kubo ng kilalang albularyo sa bayan namin. Nung araw na yon, magde-deliver sana ako sa kabilang bayan. Marami kasing pumupuri sa langis na gawa ko. Ang sabi nila, napaka-epektibo daw. Kaya bumiyahe talaga ako nang tumirik ang tricycle na sinasakyan ko sa gitna ng gubat. Bakit po tayo tumigil, Mang Elmo? Ayaw na namang umandar nito tricycle ko, iha. Nagloko na naman. Hay, pinatingnan ko na to sa talyer, pero ganun pa din. Baka makina na mismo yung problema nito. Ha? Hala, paano yan? Mukhang malayo pa po yung pupuntahan natin, Manong. Niwala pa po tayo sa bukana ng baryo. Kaya niyo po bang maayos yan ngayon? Pasensya na, iha. Akala ko kasi kaya nitong tricycle ko na bumiyahin ng malayo. Pero hindi pala. Baka kailangan ko na din itong ipa-overhaul. Magagarahin na naman to ng ilang buwan. Paano po kaya yan? Mukhang wala pong pwedeng sakyan ngayon dito. Hindi ko rin po kabisado tong lugar. Baka maligaw po ako at hindi ko mapuntahan yung bahay na pagdideliveran ko nitong mga langis ko. Itutulak ko lang din kasi to pabalik sa bayan kung hindi pa umandar eh. Teka, ang alam ko dito nakatira si Eman. Baka pwedeng doon ka muna magpalipas ng gabi. O sa kanya ka magpahatid sa pupuntahan mo. Ayoko din kasing abutan ng gabi dito, iha. Tara, ihahatid kita papunta sa bahay niya. Sino pong Eman, Mang Elmo? Kakilala niyo po ba siya? Kilalang albularyo si Eman sa lugar na ito, iha. Marami na siya napagaling ng mga taga-baryo. Nakatira siya sa dulo ng palengke nung sa bayan pa natin siya naninirahan.
Kaya ngayon ko palang din mapupuntahan ang bahay niya dito sa gubat. Magaling po ba siyang manggagamot? Abay, oo naman. Bago mamatay ang asawa ko dahil sa malubhang sakit, pinagaling din muna siya ni Eman. Ayos naman noong una, pero talagang hindi na kinaya ng katawan ni Mrs. Wala naman ako magagawa kung oras na talaga niya. Kaya pinaubaya ko na din siya sa Panginoon. Pasensya na po't nagtanong pa ako. Wala yun. Matagal ko na din namang tinanggap ang katotohanan na hindi na siya kailanman ibabalik sa akin. At kahit wala na si Lukring, pakiramdam ko buhay pa din siya dahil nandito siya sa puso ko. Ang tamis naman noon, Mang Elmo. Ika nga, basta driver, sweet lover. Teka, ito na yata yung kubo niya. Mukha nga po, Mang Elmo. Wala pong ibang bahay eh. Sige, ako nang kakatok at kakausap sa kanya. Sige po. Tao po. Eman! Sino yan? Eman, magandang hapon. Pagtatanong lang sana, iho, kung pwedeng makituloy muna dito sa kubo mo ngayong gabi itong kasama ko. Kailangan niya kasing pumunta sa kabilang baryo. Kaso, hindi na aabutin dahil nasiraan ang tricycle ko. At baka gabihin kami sa daan. Tingin niyo po ba papayag siya? Mukhang masungit, Manong. Napakaseryoso ng boses eh. Patutuloyin ka niyan. Mabait naman si Eman. Oh, Mang Elmo, kayo ho pala. Sino po ba yung kasama ninyo? Mabuti naman at mukhang naaalala mo pa ako, iho. Ito si Ann. Pasahero ko siya na magdadala sana ng langis sa mga customer niya sa kabilang bayan. Kaso, minalas kami dahil nasiraan ako sa daan. Kung ayos lang naman sa'yo, Eman. Wala namang problema sa akin. Pero kayo, Mang Elmo, paano po ang tricycle nyo? Naku, huwag mo akong problemahin, iho. Kaya ko ang sarili ko. Pero nag-aalala ako dito kay Ann. At baka kung anong mangyari sa kanya pag iniwan ko siya sa gitna ng gubat. Hindi niya kasi kabisado tong lugar. Sigurado po ba kayo, Mang Elmo? Pwede naman po kayong magpalipas muna dito ng gabi. Tapos bukas na lang din kayo umuwi. Tama po si Eman, Mang Elmo. Mahirap na po lalo na't magtutulak lang kayo ng tricycle. Baka kung ano pa pong mangyari sa inyo. Salamat, pero hindi na. Ayos lang talaga. Salamat sa alok mo, Eman. Pero mas gagabihin ako pag di pa ako umalis ngayon. Kaya kung okay na sa'yo, Eman, iiwan ko na dito si Ann. Oo, Mang Elmo. Basta't mag-ingat lang ho kayo sa daan. Walang problema. Salamat, Eman, ha? Ikaw nang bahala kay Ann. Mauuna na ako. Salamat po, Mang Elmo. Mag-iingat ka, Mang Elmo. Nang tuluyang makaalis si Mang Elmo, pareho kaming natahimik ni Eman. Tila nagpapakiramdaman kung sinong unang magsasalita sa amin. Hanggang sa nauna siyang pumasok sa bahay niya at iniwan akong nakatayo sa labas ng pinto. Diyan ka na lang ba matutulog? Di ka na papasok sa loob? Hindi po. Eto na, papasok na. Pasensya na. Ayaw kasi kitang pangunahan. At baka ayaw mo nang basta-bastang pumapasok sa bahay mo nang walang pahintulot. Mas sa'yo kung pinaghihintay ako. Pasensya na. Upo ka muna. Kukuhanan lang kita ng tubig na may inom. Sinunod ko ang sinabi ni Eman at umupo sa sufang papag na nakapwesto malapit sa pinto ng kubo niya. Nang nilibot ko ang tingin sa paligid, napansin kong maraming nakasabit na halamang gamot at bote ng langis sa bintana niya. Sa tapat ng kinauupuan ko ay makikita ang isang kwarto na tanging kurtina lang ang nagsisilbing pinto nito. Sa gilid naman ng kwarto, may isang estante ng altar na may nakasinding mga kandila at maliit na platong may lamang pagkain tsaka nakasabit na mga sampagita sa itim na santo.
Pero mas angat ang kakaibang amoy na bumabalot sa buong kubo. Bakit ganito yung amoy dito? Parang ang sangsang. May patay na hayop ba? Ito na yung tubig mo. Pasensya na. Hindi ako nakapaghanda kaya wala akong mahahaing pagkain sa'yo. Ayos lang, busog pa din naman ako. Mabuti naman. Nabanggit ni Mang Elmo na tindera ka ng langis. Matagal ka nang nagbebenta niya. Magdadalawang taon na mula nung lumipat ako sa lugar namin. Kilala mo ba ako? Nabanggit ka sa akin kanina ni Mang Elmo. Kaya ang totoo niyan, nahihiya ako dahil baka hindi ka pumayag na patuloyin mo ako dito. Wala namang problema basta isang gabi lang. Hindi rin kasi kita masyadong maasikaso kung magtatagal ka. Marami kasi akong pasyenteng kailangang gamutin. Baka maburyong ka lang. Naku, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Wala lang talaga akong pagpipilian dahil nasiraan niya si Mang Elmo. Sige, matulog ka na para maaga kang makaalis bukas. Sa kwarto ka matulog. Tapos kahit dito na lang ako sa sopa. Aha? Hindi ba mas komportable para sa'yo kung sa kwarto ka matutulog dahil bahay mo naman to? Hindi man halata sa mukha ko, pero may pusong mamon naman ako. Ayokong makakita ng babaeng pinagpepiestahan ng mga lamok dito sa kubo ko. Wala din namang problema kung sa sopa ako matutulog. Para kung may kumatok man mamaya para magpagamot, madali ko silang maasikaso. Talaga? May nagpupunta pa din ng madaling araw dito sa kubo mo para lang magpagamot? Oo, at tindera ka ng langisan. Panigurado namang nararanasan mo din yan. Ah, oo. Lalo na ngayon na masyadong napapadala sa mga batang may sakit sa bayan namin. Ay, nito nga lang, namatayan pa ako ng customer. Kaya pinagsisikapan ko talaga maging mabisa yung mga gamot na ginagawa ko. Dinala ako ni Eman sa kwarto niya. At tulad sa mga nakita ko sa labas, ay may mga nakasabit ding halamang gamot at bote ng langis sa mga pader, pati na rin sa bintana ng kwarto niya. May kakaiba sa amoy ng mga langis niya, pero di naman nakakahilo, kaya hinayaan ko na. Isang papag lang ang meron doon na may maliit na kutsyon na pang isang tao at sa kaunan. Umupo na ako sa papag. Ito ang kumot mo. Pasensya na at medyo luma na. Pero huwag kang mag-alala. Madalas ko naman yan labahan. Ano ka ba? Ako nga itong nangihingi ng pabor sa'yo eh. Magrereklamo pa ba ako? Salamat ha. Walang anuman. Magpahinga ka na. Dahil magpapahinga na din ako. Mabait naman pala si Eman, Madam Venus. Hindi ko akalaing kahit hindi naman kami lubos na magkakilala, ay pinayagan niya akong matulog sa sariling kwarto niya. Kung ibang tao yan, baka hinayaan na akong matulog sa sofa. Pero si Eman, talagang pinahiram pa ako ng kumot niya. Hindi ko maitatangging may angking kagwapuhan ang binata. Malakas para sa akin ang appeal niya. Pero kahit ganun, parang ang misteryoso niya. Yung dating niya, parang may tinatago. Ito ang problema sa akin minsan. Madali kong mapansin agad pag may mali. Kaso syempre, ayoko namang husgahan agad si Eman. Pinatuloy na nga niya ako sa kubo niya eh. Magrereklamo pa ba ako? Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako at nagising na lang nang makarinig ng kumakatok sa pinto. Eman? Eman, gising ka pa ba? Ano yun? Eman, magpapatulong lang sana ako. Ang taas kasi ng lagnat ni Maria. Asan ba si Eman? Totoo palang sinabi niya may kumakatok pa sa kubo niya ng ganitong oras. Ang sarap na ng tulog ko eh. Naalimpungatan pa. Pasok kayo, Aling Sally. Anong nangyari sa kanya?
Ilang araw na kasing pabalik-balik yung lagnat ni Maria, Eman. Gagaling tuwing umaga, tapos babalik din kapag gabi. Lagi din siyang walang ganang kumain. Tapos laging inaanto kahit bagong gising naman. Nag-aalala na ako kasi nung pinatingin ko sa doktor, niresetahan lang kasi siya ng gamot. Pero hindi pa din siya gumagaling hanggang ngayon. Hindi ko na matiis na makitang nahihirapan ng anak ko. Kaya dinala ko na siya dito sa'yo. Sana matulungan mo kami. Mukhang malala yung kalagayan ng pasyente niya. Bentahan ko kaya ng langis ko. Gagawin ko ang makakaya ko, Aling Sally. Pahigain mo siya dito sa sopa. Dala na din ng kuryosidad sa mangyayari. Dahan-dahan akong bumangon sa papag at maingat na naglakad palapit sa kurtina. Unti-unti akong sumilip kung saan nasilayan ko ang dalagang babaeng nakahiga sa sofa. Kumunot pa ang noo ko nang makitang kasing puti na ng papel ang balat niya. Nakaalalay sa kanya ang mama niyang nanunood habang hinahalo ni Eman ang langis na gagamitin. Pasensya ka na kung naistorbo ka pa namin ng 10 oras ng gabi, Eman. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Nag-aalala na talaga ako sa anak ko. Ang sabi ng kapatid ko, ikaw na raw ang lapitan ko dahil paniguradong di naman magagawa ng paraan ng mga doktor ang kalagayan ni Maria. Walang problema, Aling Sally. Hindi mo na siya kailangan dalhin kung saan. Ayos na siya dito. Naglagay si Eman ng langis sa palad niya. Tapos ipinahid sa batok ni Maria. Natigilan ako nang makarinig ako ng mahinang ungol. Akala ko nung una, guni-guni ko lamang. Pero nung muling pinataka ni Eman ang kamay niya ng langis at nilagyan naman ang dibdib ni Maria, narinig kong unti-unti ding lumalakas ang ungol na nanggagaling sa ilalim ng kubo. At parang may nagbubungkal pa sa lupa doon. Ano yun? Hindi ba nila naririnig yung tunog na yun? Eman, anong nangyayari? Bakit biglang nanginginig si Maria? Iho, ang lamig-lamig niya. Normal lang yan, Aling Sally. Pinapababa lang natin ang init ng katawan niya. Ganun ba? Pasensya na. Natatakot kasi ako, Iho. Naiintindihan ko po kayo. Pero wag po kayong mag-alala. Pagagalingin ko si Maria. Kumalma ka, Ann. Wala kang naririnig. Guni-guni mo lang yung tunog na yun. Ann? Gising ka pa ba? Naku po! Mukhang napansin niya pa ako nakikichismis sa kanila. Sinong Ann, Eman? Wala po, Aling Sally. Pasahero po siya ni Mang Elmo, kaya lang nasiraan sila. Nakiusap silang patulugin ko muna siya dito kahit ngayong gabi lang. Ganun ba? Ann, Iha, pasensya ka na kung nagising ka namin, ha? Nakakahiya talagang nahuli pa nila ako nakikinig sa kanila. Wala po yun, Aling Sally. Hindi pa rin naman po ako nakakatulog talaga. Aling Sally, kung gusto niyo po, pwede kong bantayan muna si Maria buong magdamag para makapagpahinga kayo kahit sandali. Mainit pa kasi ang katawan niya. Kailangang humupa talaga ang init para masiguro kung magiging maayos ang lagay niya. Sigurado ka ba, Iho? Para kasing nakakahiya sa'yo. Hindi po. Mas makakabuti to para sa anak niyo. Gusto ko na po sa bahay magpahinga. Pero anak, Sige po. Wala din namang problema kung gusto ni Maria na sa bahay niyo na siya magpahinga. Basta kapag wala pa ding pinagbago, dalihin niyo lang siya ulit dito. Magpakulo din kayo ng dahon ng bayabas at isabay niyo sa pagligo niya. Tapos ito pong langis, ihalo niyo din po sa tubig na pampaligo niya. maraming salamat talaga, Eman. Hulog ka ng langit. Maraming salamat.
Walang anuman po. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Meron po ba kayong kasama? Oo, nasa labas ang mister ko. Doon siya naghihintay. Mauuna na kami. Salamat, Eman, at sa'yo rin, Ann. Ingat po kayo. Nang tuluyan nang makaalis ang mag-ina, tuluyan na akong lumabas sa kwarto. Tahimik kong pinanood si Eman na nililigpit ang mga halamang gamot na ginamit niya. Pati na rin ang baso at ang langis na pinahid niya sa katawan ni Maria. Pagkatapos, seryoso niya akong tinignan nang makaupo siya sa sofa. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi ka ba makatulog? Hindi eh. Pasensya na nga pala kung naistorbo kita habang may pasyente ka. Ang totoo niyan, naalimpungatan lang talaga ako. Hindi ko din mapigilan yung sarili kong sumilip kung paano ka manggamot ng tao. Hindi ako sanay na may nanonood sa akin habang nanggagamot ako. Hindi kasi ako makapag-focus. Pero nangyari na. Ngayon, matulog ka na. Para hindi ka mukhang walang tulog bukas. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita maaasikaso. Pasensya ka na talaga. Papasok na ako sa kwarto para magpahinga. Ikaw din, matulog ka na. Hindi na ako sinagot ni Eman, kaya naman dumiretso na ulit ako sa kwarto at humiga. Nagtalokbong na din ako ng kumot dahil kakaibang lamig ang bumalot sa katawan ko nung mga oras na yon. Wala namang binanggit sa akin si Eman, pero nung ginamitan niya ng langis panggamot si Maria, parang mas tumapang ang amoy na nakapalibot sa buong kubo niya. Hindi ko lang din pinansin dahil ang mahalaga naman, makakaalis na ako kinabukasan. Pero nagkamali ako. Gising ka na pala. Tinimplang kita ng kape. Kunin mo na lang sa lamesa. Ang lamig pala dito pag ganitong ang lakas ng buhos ng ulan. Akala ko makakaalis na ako. Kaya nga hindi na kita ginising dahil wala ka ding mapapala. Bumabaha na sa labas. Nagising lang din ako kasi natutuluan na pala ako ng tubig na galing sa bubong. Konti lang naman. Pero bumangon na ako para makapagtimpla ng kape natin. Baka akalain ng mga kumuha sa akin ng langis, tinakasan ko na sila. Hindi naman siguro. Mahirap din naman kung isusugal mo ang kalusugan mo. Mamaya niyan, ma-deliver mo ang mga langis nila. Ikaw naman ang nagkasakit. Ako? Magkakasakit? Matibay yata to, no? Ay, mga babae nga naman. Magkape ka na nga muna dyan. Ang sarap talaga ng kape. Ako na lang maghuhugas ng mga basong ginamit natin, ha? Sige, salamat. Naayusin ko muna tong altar ko. Kailangan ko ng palitan ng mga bagong halaman yung nandito. Diyot na kasing iba. Lagi mo bang pinapalitan yan? Hindi naman. Kapag kailangan lang. Lalo na kung upos na din pati yung mga kandila. Ayan yung ibang kandila, wala na. Oo, papalitan ko din yan. Normal lang naman ang araw na yon, Madam Venus. Kung titignan, para kaming mag-asawa nung mga oras na yon, na kahit hindi kami masyadong nag-uusap, ay ramdam mong magaan ang ere sa pagitan naming dalawa. Kasi wala kaming ilangan. Eman, matanong ko lang, ilang taon ka na ba? 30 na ngayong taon. Ikaw ba? Ilang taon lang naman pala yung agwat natin. 25 na ako. Matagal ka na bang albularyo? Oo, matagal na. Pero hindi ako yung tipo ng albularyo na alam mo. Hindi ako galing sa pamilya ng mga albularyo. Sadyang may nagturo lang sa akin dati kung paano manggamot. Kaso wala na siya. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Mahabang kwento. Natutunan ko lang na tong kakayahan naming manggamot ay may kapalit. At sa kaso ko, si Mama ang naging kapalit. Nung natuto na kasi ako kung paano manggamot, tsaka naman siya binawi sa pamilya namin.
Hindi ko alam ang sasabihin. Pasensya na. Ikaw ba? Matagal ka nang nagbebenta ng langis. Oo. Kay Lola Rosario ako natutong magtimpla ng langis. Kaso namatay siya nung nag-18 anyos ako. Kinuha ko ni na mama pagkatapos ilibing ni Lola. Hindi ako nakapagkolehiyo kaya pinasok nila ako sa butika ng kakilala nila mama bilang assistant. Kaso di din ako tumagal. Inis na inis kasi ako dahil naging dependent na yung mga pasyente sa mga gamot na di naman pang matagalan yung Lunes. Sabi ko baka di talaga ako para doon. Kaya heto, may sarili akong negosyo ng mga langis at mga halamang gamot. Ayos. Kung gusto mo, pwede tayong maging magkasosyo. Total, parehas naman tayo ng gustong gawin. Ang makatulong sa mga tao para gamutin ang kung anumang karamdaman nila. Ha? Hindi ba't masyadong mabilis naman? Wala namang mabilis sa mga ganyang bagay. Basta ba't pareho tayo ng gusto, walang imposible. Hindi pa nga natin kilala ang isa't isa. Siya kung negosyo naman ang pag-uusapan. Pareho tayo ng specialty. Baka malito yung mga tao niyan kung kanino sila bibili at magpapagamot. Nako, di naman problema yan, Han. Di tulungan mo ko. Kahit magkaiba man ang sangkap na ginagamit natin sa mga pansariling gamot, basta't mabisa, magagamit ng tao yan. Ano sa tingin mo? Di sige, gawin natin. Kaso paano? Medyo malayong bahay ko rito. Ayos lang ba dumito muna ako sa kubo mo? Kung gusto mo, pwede naman. Mas ayos yun para mas mapadali ang trabaho natin. Subukan natin kahit 1 linggo lang. Pag maganda ang kinalabasan at tuloy-tuloy, di walang problema. Pwede nating ituloy. Pag hindi, pwede ka namang umatras. Pero di ba, i-deliver ko pa tong mga langis? Hintayin na lang natin tumila ang ulan. Tsaka natin pagdesisyonan. Sige, ayos nga yun. Ayos. Masyado ka namang masaya. Hindi naman. Tingin ko lang magtatagal ka pa dito dahil nga bumabaha pa. Kaya para di ka maburyong, pagtulungan na lang tayo. Tama, may punto ka naman. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap, naging malapit kami sa isa't isa ni Eman. Mula nung umagang, pinag-usapan namin ang tungkol sa buhay ng isa't isa. Naramdaman kong may pinagbago sa aura niya. Mula sa pagiging misteryoso na parang may tinatago, ay unti-unti na siyang naging madaldal kapag kinakausap ako. May mga nagamot siyang pasyente na kung saan nakakatulong din ako sa panggagamot. Pero hindi siya tumatanggap ng bayad para sa sarili niya, kundi sinisingil niya ang mga ito para sa langis na gawa ko na ginamit sa panggagamot. Hindi na kasi ako tumuloy sa kabilang bayan. Kaso nung naubos, wala kaming nagawa kundi bumalik sa dating gawi. Langis na niya ulit ang ginagamit na panggagamot. Kaso nga lang, maraming mga pasyente ang bumabalik dahil sa lalong paglala ng mga kondisyon nila. Aling Sally, ano po nangyari kay Maria? Bakit ganyan na po yung itsura niya? Ayoko na. Tama na. Anong nangyayari? Aling Sally, ipasok niyo na si Maria dito sa loob ng kubo. Bilis! Hindi ko na makilala si Maria, Eman. Ang itim na ng ilalim ng mga mata niya. Magang-magana na parang di natutulog. Wala na din kulay yung balat niya at labi niya. Halos lupay-pay na din yung katawan niya. Kumuha ka ng langis ko, Ann. Dali! Mabilis kong sinunod ang utos ni Eman. Kumuha ako ng isang bote ng langis na may masangsang na amoy sa isa sa mga nakadisplay sa altar niya at halamang gamot na nasa pader, tsaka ibinigay sa kanya. Eto na. Anak,
Parang awa mo na lumaban ka. Kumapit ka pa, Maria. Hindi mo pa pwedeng iwanan ang pamilya mo. Hindi ko na kaya. Hindi na ako kaya ng katawan ko. Kumalma po kayo, Aling Sally. Maniwala lang po kayong gagaling din si Maria. Pinanood kong gamutin ni Eman si Maria habang pinapakinggan ang paghagulgol ni Aling Sally na palakas ng palakas sa tuwing dumadaing si Maria. Pero maliban doon, hindi ko din maiwasang hindi pakinggan ang mahihinang ungol at tila may kumakaluskos sa ilalim ng tabla. Pabalik-balik ang tingin ko kay Eman, kay Sally, kay Maria, pati na din sa kung anong nagwawala sa ilalim ng kubo. Hanggang sa naririnig ko na ang mga dasal ni Aling Sally habang tumatawag ng mga santo. Ama namin, sumasalangit ka. Sabay ng ngalan mo. Ma! Tama na! Hindi, anak. Hindi ko kakayanin pag nawala ka. Tama ang mama mo, Maria. Lumaban ka para sa mga magulang mo. Hindi nila kakayanin pag nawala ka sa kanila. Ayos na siya. Basta sundin niyo lang ang pag-inom ng gamot niya. Magiging maayos din siya. Pero, kung hindi po talaga tumalab, dalhin niyo na lang po ulit siya sa doktor. Salamat, Ann. Eman, pasensya na. Pasensya na talaga sa istorbo. Hindi ko pa kayang mawala ang anak ko sa akin. Marami pa akong pangarap para sa kanya. Mag-iingat po kayo. Tingin mo magiging maayos din ang kalagayan niya? Oo, sa ngayon. Halata kay Maria na hirap na siya. Sana hindi na siya masyadong mahirapan. Hindi na talaga. Kasi sinuko na niya ang sarili niya. Maaga akong nagising kinabukasan. Naabutan ko si Eman na nakaupo sa papag na sofa kung saan malayo ang tingin sa nakabukas na pintuan ng bahay niya. Halatang wala siyang tulog dahil nangingitim na ang ilalim ng mga mata niya. Hindi ka ba natulog, Eman? Wala na si Maria, Ann. Pumunta dito kaninang umaga si Aling Sally para balitaan ako. Ano? Pero kagabi lang, ang sabi mo ayos na siya. Kaya paano? Bakit? Si Maria, hindi basta-basta ang kondisyon niya. Nung unang beses na ginamot ko siya, naramdaman ko na kagad yung kakaibang enerhiya sa loob ng katawan niya. At hindi lang yung basta lagnat na madadaan sa kaunting hilot o halamang gamot. Ano palang ibig mong sabihin? May nanligaw sa kanya. Gusto siyang kunin, pero hindi siya pumayag. Kaya pinahirapan siya. Anong klaseng nilalang, Eman? Mga engkanto ba? Oo. Nabanggit ni Aling Sally na bago nilagnat ng malubha si Maria, may gwapong lalaki daw na nagpakita sa panaginip niya. Kamukha daw yun ng namatay na nobyo ni Maria. At sinabihan siyang kapag sumama siya sa mundo ng lalaki sa panaginip niya, magiging masaya ang buhay nilang dalawa. Pumayag ba siya? Hindi. Kaya sinabihan siyang pag-isipan muna niya. Dahil sa mundo daw ng lalaki, walang kahit anong sakit na pwedeng maranasan ni Maria. Tapos sinabi niya yon kay Aling Sally. At maski ang matanda, hindi pumayag. Sinabihan niya si Maria na huwag sasama. Kaya nung muling nagpakita ang lalaki sa panaginip niya, tumanggi ulit siya. At doon na siya unti-unting nagkasakit. Ang hirap nun.
parang wala na siyang pagpipilian. Hindi din naman ganong katatag ang pananampalataya ni Maria. Dahil tumiwalag siya sa relihiyon nila nung namatay ang nobyo niya. Halos mabaliw siya nun. At paulit-ulit na sinabi sa mama niyang hindi daw totoo ang Diyos. Dahil kung totoo daw ito, sana hindi namatay ang nobyo niya sa gera. Ang lungkot naman na nangyari sa kanya. Nakita ko pa naman kung gaano gumuho ang mundo ni Aling Sally dahil sa kalagayan niya. Hindi din basta-basta natitinag ng langis o dasal lang ang engkantong yun. Dahil kapag pinilit mong pigilan ang gusto niyang kunin, may kapalit. Pero, yung langis mo, Eman. Napansin ko kasing amoy no ng buong katawan ni Maria eh. Hindi ba sa ilang parte lang naman ng katawan niya ang nilagyan mo? Sasagot na sana siya nang marinig naming may kumatok sa pinto. Nang pagbuksan niyo ni Eman, panibagong pasyente na naman. Isang matanda naman na lumala din ang lagay kahit nilagyan na ng paunang lunas ni Eman. Iwanan mo muna kami ng pasyente ko, Ann. Sige, sa kwarto muna ako. Hindi na kami nakapag-usap ni Eman matapos ang araw na yon. Hindi naman siya ilab, pero hindi na rin siya ganun kadaldal. Parang lagi siyang maraming iniisip. Hindi na din alam ni Eman ang gagawin niya dahil yung mga naunang pasyente niya, bumabalik na malala na ang mga kondisyon. At tuwing gabi, naaalimpungatan na lang ako dahil may naririnig akong nagdarasal. Parang nag-oorasyon. Nang silipin ko kung sino, si Eman lang pala. Pero mula noon, unti-unti ko na ding napansin ang mga pagbabago kay Eman. Ang tamlay mo may sakit ka ba? Wala to. Medyo nahihilo lang. Tingin ko sa panahon yan. Grabe yung init at ulan dito eh. Dagdagan mo pa na nasa gitna ka ng gubat. Talagang kakapitan ka ng mga sakit. Kaya nga. Pero ayos lang. Nagpahid naman ako ng langis sa katawan. Pasensya na ha. Kung naubos na agad yung mga gawa ko. Konti lang kasi talaga yon. Dahil konti lang naman pagdadalhan ko sana nun sa kabilang baryo. Sige lang. Gusto ko na lang muna magpahinga. Halika, doon ka na lang muna sa kwarto mo para mas komportable ka. Teka, Bakit? nasasaktan ako. Anong nangyari dyan sa pasa mo, Eman? Ang lakit mo kapang sariwa. Parang nagkukulay ubi na din yan. Wala. Huwag mo na lang masyadong higpitan ang hawak sa braso ko. Mahapdi kasi. Ayos ka lang ba talaga? Gusto mo bang gamutin natin yan? Dadalhin lang kita sa kwarto mo tapos maghahanap na ako ng langis at dahon na pwede nating itapal dyan. Huwag na, Ann. Ayos lang ako. Parusa ko yan sa sarili ko. Kaya hayaan mo na ako. Dali mo na lang ako sa kwarto. Gusto na talagang pumikit ng mga mata ko. Oo. Eto, halika. Dito ka muna. Ikukuha kita ng tubig. Salamat. Awang-awa ako sa kalagayan niya, Madam Venus. Hindi kasi ako sanay na si Eman ang ginagamot. Mas sanay akong siya ang nanggagamot. Lalo naman ang katawan niyang nanghihina. Hindi yun dapat ganon. Pero hindi ko din maiwasang isipin ang sinabi niya. Parusa niya daw ang pasang yun para sa sarili niya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit. Bakit niya ginagawa yun? Ano bang kasalanan niya't bakit kailangan niya pang saktan ang kanyang sarili? Kaya nang bumalik ako sa kwarto para painumin siya ng tubig, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Huwag mo sanang mamasamain kung magtatanong ako, Eman.
Gusto ko lang malaman kung bakit ka may pasa sa braso mo. Hindi ko maintindihan. Kaya huwag ka na magtanong. Sa ngayon, baka hindi muna ako tumanggap ng pasyente. Hindi pa talaga kaya ng katawan ko. Pero, Pakiusap. Ayoko ng maraming tanong. Hindi na din ako namilit. Isang gabi, nagising na lang ako dahil sa malakas na kalabog sa tabla. Wala sa sarili akong napabangon at napahawak sa ulo ko dahil nakaramdam ako ng hilo. Di ko na malayang nakatulog na pala ako sa kakaisip sa nangyayari kay Eman nung mga nakaraang araw. ang sakit ng ulo ko. Ano ba yung maingay? Ayan na naman. Ay, gabi na eh. Ang dami-dami ng kuliglig pero ayaw pa din magpatulog. Sus, Diyos ko po. Ngayon pa talaga. Teka, nasa na ba si Eman? Nandito lang kanina yun sa papag ah. Huwag niyang sabihin ang gagamot siya ngayon. Hindi naman kaya ng katawan niya. Pasoy din pala yung lalaking yun eh. Tsaka bakit ako na yung nasa papag? Binuhat niya ba ako? Enak ng teteng naman nung nagtanong pa. Alang naman may ibang bubuhat sa'yo kung dalawa lang naman kayong... Si Eman. Kabaliwan sigurong matuturing kung susugod ka ng walang anumang sandatang dala, kundi tanging sarili mo lang, Madam Venus. Ganon kasi ako nung mga oras na yon. Kung hindi ko lang napigilan ang sarili kong tuluyang lumabas ng kwarto, baka nakita na ni Eman na sinisilip ko siya nung mga oras na yon. Kaso, ang tanging nagawa ko lang ay mapanganga at manlaki ang mga mata habang pinagmamasdan si Eman na mahinang umuungol at ibinubuhos ang laman ng boteng hawak niya sa ilalim ng tabla. Hindi na din siguro mapigilan ng kung anumang nilalang ang sarili nitong hindi umangil habang tinatanggap ang langis na ibinibigay sa kanya ni Eman. Samantalang si Eman, hirap na hirap sa kanyang kinatatayuan. May suot pa itong panyo sa ulo na may halamang gamot na nakapalibot, habang nakabalot ng kumot ang buong katawan maliban sa isang kamay niya. Ang sakit! Tama na! Ayoko na ng ganitong kapalit! Hindi ko na kaya! Anong sinabi mo, Eman? Anong kapalit? Anong hindi mo kaya? Ano? Hindi ka dapat umabas ng kwarto, Ano to, Eman? Bakit may ganito? Ano yung nasa ilalim ng kubo mo? Anong tinatago mo dyan? Hindi mo maiintindihan. Hindi mo to kailangang malaman. Bumalik ka na sa kwarto mo! Yung kakayanan mo pa sa panggagamot? Dito mo ba nakuha? Sinangla mo bang sarili mong kaluluwa sa halimaw, Eman? Ama na, Ana. Mas lalo na siyang nagagalit. Pag hindi ka tumigil, pati ikaw, mapapahamak. Lahat ba, Eman? Na malala ang mga kondisyon nila, ay dahil pinain mo sila sa nilalang na binubuhay mo? Tumigil ka na, Ana. Sagutin mo ang tanong ko, Eman! Ah!
pa siya sa kinatatayuan niya. Kaya kahit halos manlambot na din ang tuhod ko, ay sinikap kong makalapit sa kanya para alalayan siya. Mas lalong umingay ang angil sa ilalim at halos masira na ang tabla dahil sa pagwawala nito. Pero ang hindi ko inaasahan, nang maangat ko na ang katawan ni Eman para alalayan siyang makabalik sa kwarto, tinayuan ako ng balahibo sa buong katawan ko, Madam Venus. Dahil sa unang pagkakataon, mula nung unang gabing narinig ko ang mahinang ungol na yun, para akong nakipag face to face kay kamatayan dahil nakita ko ang mga mata sa ilalim ng tabla na direktang nakatitig sa akin. Tara na. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Hindi ko akalain na ganito kalala ang tinatago niya dito. Huwag mo na akong tulungan, Anne. Kung gusto mo, pwede ka nang tumakas at iwanan mo na ako dito. Hindi kita papakinggan, Eman. Lalo na kung ganito yung ginagawa mo sa sarili mo. Kahit labag sa prinsipyo ko bilang tao at bilang tindera ng langis ang pagtulong sa kanya, hindi ko pa rin maiwasang hindi siya tulungan, Madam Venus. Putlang-putla na din si Eman nung gabing yun at halos wala na ding kulay ang labi niya. Pawis na pawis siya at hindi na halos maidilat ang mga mata. Lupaypay na din ang katawan. Kaya nung hiniga ko si Eman sa papag, wala na akong narinig na reklamo sa kanya. Alam kong marami siyang gustong sabihin, pero hindi ko na siya pinagsalita pa. Nagpakulo na lang ako ng mainit na tubig, kumuha ng halamang dahon sa mga nakasabit sa pader niya. At kahit alam kong wala na talaga, sinubukan ko pa ding makakuha ng konting patak ng langis mula sa mga gawa ko. Tsaka ko inasikaso buong gabi si Eman. Sa kabila ng lahat ng angil at paghihirap na lumalabas sa mga bibig nila ng nilalang na nasa ilalim ng kubo niya. Hindi ko to dapat ginagawa. Para ko na ding hinahayaan na gawin ni Emma ng mga kademonyo ang yun sa mga pasyente niya. Pero di ko din matiis. Ito lang ang kaya kong gawin para sa kanya. Pasensya na, Eman. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Sobra-sobra na kitang naaabala. Magpahinga ka na. Babantayan kita buong magdamag. Paano natatagal ni Eman yung ganitong amoy ng bahay niya? Ang sangsang. Parang pinaghalong bulok na katawan at dugo. Ay, bakit kaya pag umaga hindi nagpaparamdam ang halimaw na yon? Nagdesisyon akong ayusin ang bahay ni Eman nung araw na yon. Konting ligpit lang naman ang ginawa ko nang may nakita akong parang nalaglag na diary sa gilid ng altar niya. Pinulot ko yun at nakumpirmang kanya nga dahil sa pangalang nakasulat sa unang pahina. Ganda ng sulat kamay ah. Mabasa nga. Tulog pa naman siya. Hulyo 19. Hindi ko talaga ginusto to. Walang batang nangangarap na maging albularyo. Lalo na't kung ang sakit, hindi mo palagi kayang gamutin. Pero ang sabi ni Mang Hilario, makikita ko lang daw na magiging maayos si Mama kapag tumulong ako sa iba. Ang hirap paniwalaan nun. Pero nung nakapagpagaling ako, naniwala na din ako. Kahit hindi ko alam kung anong magiging kapalit. Agosto 2. Sabi ni Mang Hilario mas mabuting huwag na lang daw ako magtanong. Pero paano kung hindi naman ako nagtatanong? Dahil takot din ako may malaman. May mga gabing hindi ako makatulog. Hindi dahil sa mga pasyente, kundi dahil sa maingay na tunog sa ilalim ng bahay ko. Pero kailangan ko magtiis. Dahil tanging siya lang nakakatulong para gumaling ang mga tao.
bang hinala ko? Talagang sinangla ni Emma ng sarili niya sa nilalang na to. O ano ba? Aswang ba siya? Hindi ako aswang. Eman! Gising ka na pala. Halika. Dito ka umupo sa sopa. Bakit ka naman bumangon agad? Hindi ka pa magaling. Hindi ka ba pinagsabihan ng mga magulang mo na masamang mangialam sa gamit na hindi sa'yo? May mga bagay na hindi mo pwedeng malaman kasi pwede kang mapahamak. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Na-curious lang naman ako sa nakita ko kagabi. Gusto kong malaman kung yan ba yung dahilan kung bakit ka nagkakapasa sa katawan. Kung oo, tingin mo ba may magagawa ka? Wala. Pero baka matulungan kitang makawala dyan. Imposible ang gusto mong mangyari, Ann. Kahit ako dati, sinubukan ko. Pero hindi ko nagawa. Mas lalo lang akong pinarusahan ng nilalang na pinagsisilbihan ko. Ibig mong sabihin, kaya mas lalong lumalala ang kalagayan ng mga pasyente mo. Ay dahil hindi mo naman talaga sila pinapagaling? Inaalay mo lang sila sa halimaw? Hindi. Lumalala lang ang kalagayan nila pag hindi sapat yung enerhiya nila para busugin ang taga-kupkup. Taga-kupkop? Ano yun? Yun ang tawag sa uri nila. Pinaniniwala ang dati silang isinumpa noon. Naninirahan sila sa ilalim ng lupa o bahay at nanghihiram ng lakas mula sa tao. May kapangyarihan silang makapagpagaling pero may kapalit. Kailangan nila sumipsip ng lakas mula sa mga pasyenteng pinanggagalingan ng langis na gamit sa panggagamot. Pumapatay ba sila? Hindi sila basta-basta pumapatay. Kaya dapat lagi ko siyang inaalayan ng langis, orasyon at alay. Pero yung mga namatay, Eman, bakit sila namamatay? Kung pinapagaling mo naman sila. Pag nagustuhan ng taga-kupkup ang enerhiya ng pasyente, pinipilit nila tungkunin. Kaya kahit anong paggamot, kahit sino pa ang gumamot sa mga pasyente, hindi nila mapipigilan ang lakas ng nilalang. Kaya karamihan, namamatay sa kumbulsyon, pagkabaliw, o kahit ano pang sakit na pwede nilang ikamatay. At kapag hindi ko siya pinakain, ako ang pagbabayarin niya. Si Maria. Ibig mo bang sabihin? Si Maria? Tama ang hinala mo. Ang taga-kupkup ang dahilan kung bakit siya namatay. Pero bakit? Hindi ba pwedeng hindi mo siya pakainin? Hayaan mo siya maubusan ng lakas. Hayaan mo siya mamatay. Hindi pwede, Ann. Dahil konektado na ako sa kanya. Kapag pinabayaan ko siya magutom, mamamatay kaming dalawa. At ayoko pang mamatay. Kahit kinakain na ako ng konsensya ko dahil sa mga nangyayari sa mga pasyente ko, hindi ko pa din kakayanin kung ako mismo ang mawawala. Makasarili ka! Hindi ako makapaniwalang hinayaan mo mangyari to sa ibang tao. Talaga? Para lang sa kakayahan? Hahayaan mo mamatay basta hindi lang ikaw? Emma, anong klaseng tao ka? Wala kang alam, Ann. Hindi mo alam ang hirap ng pinagdaanan ko para lang mabuhay. Ilang beses kong sinubukang sagipin ang sarili ko. Naputulin ang koneksyon ko sa taga-kupkup. Pero tuwing ginagawa ko yun, ako din ang naghihirap. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi mo ako kilala. Kung ganun, tama nga sinabi sa akin ng nanay ng customer ko na namatay. Na may mali sa pagpapagaling mo sa lumalapit sa'yo. Na totoong imbis na mapawi yung paghihirap nila, mas lalo lang pinapalala ng paggagamot mo. Kaya pala kahit anong pahid ng langis at paggamit ko ng halamang gamot kay Melody,
Hindi na siya tuluyang gumaling. Kaya pala siya namatay. Dahil talagang hindi ko na siya mababawi. Anong ibig mo sabihin? Sadya ang pagpunta ko dito. Hindi lang basta-basta pagde-deliver ng mga langis ang pinunta ko sa kabilang baryo. Mabuti na lang at nasiraan si Mang Elmo sa gitna ng gubat. Dahil ang plano ko naman talaga ay hanapin ka sa kabilang baryo. Dahil ang sabi sa akin ni Aling Luna ay lumipat ka na daw doon. Pero hindi ko na kailangan mahirapan sa paghahanap sa'yo. Dahil kahit si Mang Elmo, alam kung saan ka nakatira. At siya pa ang nagdala sa akin dito. Yung pagpayag mong tulungan ako sa paggagamot? Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Para lang malaman ko kung anong kaibahan sa paggamit mo ng langis ko kaysa sa langis mo. At ito na nga, nandito na tayo sa katotohanan. Hindi ka albularyo, Eman. Mamamatay tao ka. Hindi ako makapaniwala may taong katulad mong hindi marunong makonsensya sa ginawa niya. May kaluluwa ka pa ba? O baka sunog na? Ann, Sa totoo lang, nakita ko naman ang kabutihan mo eh. Sa nangyari kay Maria. Nakita ko naman na nakonsensya ka. Siguro talagang nilamon ka na lang ng halimaw dyan sa loob mo. Nakakalungkot lang dahil hinayaan mo umabot sa ganito. at ngayong alam mo na ang totoo, anong gagawin mo? Gusto kitang tulungang pigilan yan, Eman. Gusto kitang makawala sa taga-kubkob. Hindi pwede. Hindi ko din kayang gawin yon. Pero, kung gusto mo talagang tulungan ako, bakit hindi mo na lang ako tulungang pakainin siya? Sa ganung paraan, nakakapagpagaling ka pa din naman, hindi ba? Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi ko isasangla ang kaluluwa ko sa nilalang na yan. Pero nagawa mo na. Ha? Nung mga oras na tinulungan mo at nung pinagaling mo, wala kang ginawa, kundi hinayaan mo lang ako. At para sa halimaw na tinatawag mo, pagtanggap mo yun sa kanya sa buhay mo. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Hindi pwede! Pero huwag kang mag-alala. Kumpara naman sa kalagayan ko, ako lang ang nakatali sa kanya. Pero kung pipiliin mong isumbong ako sa iba tungkol sa ginagawa ko, ikaw ang babalikan niya. Hindi! Ayoko! Hindi pwedeng mangyari to! Kaya pumili ka. Madali lang naman ang mga pagpipilian mo. Mananatili ka dito at tutulungan mo kung pakainin ang taga-kupkup. O aalis ka ng kubo na walang sasabihin kahit ano sa kahit na sino. Walang magagawa ang pag-iyak mo, Ann. Maliban na lang kung nakapili ka na ng gagawin mo. Hindi ko na siya sinagot at mabilis na pumunta sa kwarto. Tsaka nagtalukbong ng kumot. Tanging hagulgul na lang ang nagawa ko noong mga oras na yon. Hindi ko din alam kung bakit meron sa akin gusto na lang pumayag. Dahil nga kahit piliin ko mang umalis sa puder ni Eman, para pa din akong nakakulong. Dahil kalkulado nila ng taga-kupkup ang bawat galaw ko. Ang hirap ng sitwasyon ko, Madam Venus. At kahit anong piliin ko, meron at meron pa ding kailangang isakripisyo. Kaya naman, kinagabihan, muli kong kinausap si Eman. Anong magiging kapalit kapag sinunod ko ang gusto mo? Kailangan ko bang ibigay din ang sarili ko? Di mo kailangang isangla ang pagkatao mo sa taga-kupkup gaya ng ginawa ko. Dahil ako na ang tagapangalaga niya. Ang gagawin mo lang, magtitimpla ka ng langis na gagamitin natin sa panggagamot sa mga susunod na pasyenteng pupunta dito. Pero teka, nawawala na yung mga pasa mo. Muwabalik na din yung tunay na kulay na balat mo. Anong ibig sabihin yan?
May namatay sa mga dumaang pasyente. Busog ngayon ang taga-kupkup. Ano? Huwag na natin yung pag-usapan. Sana mag-isapat na yung mga nalalaman mo't para hindi ka na magtanong pa. Kapag konti lang ang alam, mas ligtas ka, Ann. Hindi ako kailanman magiging ligtas habang nandito ako sa poder mo. At kagaya nga din na sinabi ko, pwede kang umalis kung gugustuhin mo. Pag-iisipan ko muna ang alok mo. Hindi ako makatulog nung gabing yun. Ang daming gumugulo sa isipan ko. Meron sa akin na gustong tulungan si Eman, pero yung tulong na yun para makawala siya sa halimaw. Kaso paano ko magagawa kung maski siya ayaw niyang tulungan ang sarili niya? Naalala ko tuloy ang sinabi ni Aling Luna sa akin na hindi din basta-basta ang mga langis ko. Pero nagtaka siya kung bakit hindi nun napagaling si Melody sa sakit niya. Paano ko sasabihin sa yung dahil sa halimaw kung bakit namatay si Melody, Aling Luna? Inuman naman kasi sa dami ng pwede mong pagsilbihan, kakaibang nilalang pa. Makakabalik pa kaya ako nito sa bayan namin? Sino na naman yan? Bagong pasyente na naman ba? Aling Nerissa, kayo po pala. Bumangon ako sa papag at dahan-dahang naglakad palapit sa kurtina. Nang sinilip ko kung sino ito, nakita ko ang isang matandang babae na kulubot na ang balat. Nakatirintas ang maputi na niyang buhok at may hawak na tungkod. Mas matangkad si Emma kaysa sa matanda, kaya nakatingala kay Eman ang matanda. May nabalitaan akong may kasama ka dito sa kubo mo, Eman. Ba't ipinagbabawal na 2 taong nakatira dito? Sino tong matandang to? Taga dito din ba siya sa gubat? Alam ba niya ang tungkol sa taga-kupkup? Ba't parang may alam siya sa ginagawa ni Eman? Hindi kaya magkamag-anak sila? Umayag ba siyang tulungan kang alagaan ng taga-kupkup, Eman? Hindi. Hindi pa siya pumapayag, Aling Nerissa. Kung ganon, pwede pa siyang umalis. Kung hindi siya pumayag, hindi pa huli ang lahat. Huwag mo siyang ipahamak, Eman. Lalo na't kung ganitong malapit nang magising ang taga-kupkup. Kaya nga hindi ka dapat nandito, Aling Nerissa. Pamilyar pa din sa iyo ang nilalang. Kaya hindi ka pwedeng lumapit sa kanya dahil posible siyang magalit. Alam mong hindi ligtas kapag ganitong paggising na siya. Hindi ito tungkol sa akin. Ikaw ang tumanggap sa kanya dito. Inalukan mo siyang tulungan kang magpagaling ng mga tao. Kahit hindi naman siya tuluyang gumagaling. At gaya rin ang ginawa ko noon nung kaming 2 pa ni Hilario nagbabantay sa taga-kupkup. Gusto ko rin tulungan ang kung sino mang tinago mo rito. Ano? Hindi lang isang taong nag-aalaga dati sa taga-kupkup bago mapunta kay Eman, kundi 2 pala? At ito si Aling Nerissa. Tinalikuran niya ang trabahong to. Ibig sabihin... Magandang gabi po, Aling Nerissa. Bakit ka lumabas, Ann? Pumasok ka sa loob. Magandang gabi sa inyo, Iha. Ikaw ba ang kasama ngayon dito ni Eman sa kubo niya? Ako nga po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong sadya mo rito? Bakit hindi ka pa umaalis? Inalam ko lang po ang totoong nangyari sa pagkamatay ng isa sa mga naging customer ko noon. Sinabi sa akin ng nanay niya na si Emma ang huling gumamot sa kanya bago pa ito tuluyang mawala. Albularya ka ba, Iha? Hindi po, pero tindera po ako ng langis. May kamukha ka. Parang kamukha mo yung yumaong kaibigan ko. Anak ka ba ni Rosario? Kilala niyo po ba ang lola ko? Kilala ko si Rosario. Mula ulo hanggang talampakan. Matagal kaming naging magkaibigan dahil pare-pareho kaming naging mag-aaral ng isang matandang babae lang. At dahil nasa dugo naman niya ang pagiging manggagamot,
Hindi naman siya nahirapan. Kakaiba siya. Hindi gaya sa iba na tinuruan lang ng hilo. Magaling ang lola mong gumamot ng mga may sakit. Marami na rin siyang napagaling nung kapanahunan niya. Pero lumayo siya sa amin nung ipanganak niya ang mama mo. Si Mang Hilario. Yung nagturo po kay Emma ng manggamot. Kilala niyo din po ba siya? Oo naman, 3 kaming magkakaibigan. Nagkawatak lang kami ng tinalikuran ni Hilario ang tamang pamamaraan ng panggagamot at nakipagkasundo sa manggagaway kung saan ibinigay sa kanya ang nilalang para alagaan. At sa ganung paraan, madali siyang nakakapaggamot ng ibang tao. Pero may kapalit. Tama. At yon ang buhay ng taong mahal mo. Ganoon ang nangyari kay Eman. Nagsinungaling sa kanya si Hilario, lalo pat nagustuhan din ng nilalang ang enerhiya ng mama niya. May paraan po ba para makawala sa nilalang? Wala. Kung gusto mo talagang makawala, kailangan mong putulin ang koneksyon mo sa kanya. At mangyayari lang yon sa pamamagitan ng pagsunog mo ng altar niya. Pero kasama ang kung sino mang nakipagkasundo sa kanya dahil magkadikit sila. Ho? Ibig niyo pong sabihin, Oo, Ann. Tama ang iniisip mo. Kapag sinunog ang altar at namatay ang taga-kupkop, mamamatay din ako. Sinabi ko na sa iyo yun, di ba? Hindi ka pa din ba naniniwala? Kaya kung ako sa'yo, magdesisyon ka na, iha. Ayaw ng lola mo sa ganitong pamamaraan. Habang maga pa, habang hindi pa nasasanay ang taga-kupkop sa presensya mo, umalis ka na. Dahil pag nasanay siya, hindi mo gugustuhin na matali sa kanya. Aalis ka na, Aling Nerissa. Hindi ako pwedeng magtagal. Pumunta lang ako dito para magbigay ng babala. Nang tuluyang makaalis si Aling Nerissa, walang nagsalita sa amin ni Eman. Hindi ko alam ang sasabihin ko at pakiramdam ko, ganun din siya. Hanggang sa... Napakaliit lang pala talaga ng mundo. Sinong mag-aakalang dating kaibigan ng lola mo sina Aling Nerissa at Mang Hilario? kaya nga, hindi ko inaasahan yun. Sa totoo lang, handa naman ako maging tagasalo kung mangyaring hindi ka makipagkasundo sa taga-kupkopan. Para ano? Para tuluyan kang masaktan? Sanay ako sa sakit. Pero yun nga, dahil alam mo na din naman lahat, simulan mo na magdesisyon habang may oras ka pa. Hindi ko pa siya nabibigyan ng sagot. Alam ko, pwedeng ako na mismo ang unti-unting bumabali sa prinsipyo ko bilang apo ni Lola Rosario. Pero merong parte sa akin na hindi ko talaga maiwanan si Eman, na sa tingin ko ay hindi na rin magtatagal. Aray, ang hapdi ng bato ko. Nasaan ba yung salamin dito? Bakit may dugo tong kamay ko? Saan galing to? Anong nangyayari, Ann? Eman, ang sakit kasi ng bato ko. Pakitingnan mo nga. Hindi ko alam kung bakit eh. Bakit may sugat ka? Ha? Anong sugat? Wala naman akong ginagawa. Sandali lang. Dito ka lang. Kukuha ako ng maligamgam na tubig para hugasan niya sugat mo. Anong nangyayari, Eman? Bakit ganito to? Eto na yung tubig. Umayos ka lang ng upo. Akong bahala sa'yo. Eman, ayokong gamitin yung langis mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagamitin sa iyo. Eto na. Pupunasan ko na yung batok mo. Ay, ang hapdi, Eman. Pasensya na. Tiisin mo lang. Dadahan-dahanin ko lang yung pagpunas. Kinakabahan ako, Eman. Pakiramdam ko,
May hindi magandang mangyayari. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Mas lalo lang siyang matatakam sa'yo pag ginawa mo yan. Anong ibig mong sabihin? Nasasanay na ang taga-kupkup sa presensya mo, Ann. At habang tumatagal, gusto na din niyang makipagkasundo pa sa kanya gaya ko. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Basta pag pinatagal mo pa, baka talagang hindi ka na makakawala sa kanya. Emma, natatakot ako. Oo, alam ko. Nararamdaman ko. Kaya magdesisyon ka na. Pero paano ka? Hindi mo ako kailangang isipin. Hindi mo ako kargo. Kaya ko ang sarili ko. Pero ikaw, hindi ka dapat nandito. Hindi ito ang mundo mo. Bakit ganyan ka magsalita? Imbes na iaalay mo ako sa kanya, parang tinataboy mo pa ako. Hindi ko din alam kung bakit ako nagkakaganito. Basta kailangan mong makaalis dito. Hindi ka naligtas dito. Hindi ko alam kung kailan natapos ang pagpupunas niya ng bato ko, Madam Venus. Basta may naramdaman na lang akong dahon na nakabalot sa bato ko. At sa hindi malamang dahilan, bago pa makalabas si Emma ng kwarto, hinawakan ko ang kamay niya. At nasabi ang isang bagay na kahit ako, hindi ko napaghandaan. Gusto kita, Eman. Ano? Hindi. Hindi mo ako pwedeng magustuhan. Mapapahamak ka lang sa akin, Ann. Pero, Buo na ang desisyon ko, Ann. Hindi mo pwedeng pangunahan ang nararamdaman ko. At kahit hindi mo pa ako nabibigyan ng sagot, para sa akin, hindi ka pumapayag sa alok ko. teka, Eman. Bukas na bukas, ihahatid na kita sa bayan nyo. Wala akong nagawa nang iwanan niya ako sa kwarto na tulala at litong-lito. Ang totoo niyan, Madam Venus, handa na akong tanggapin ang alok niya. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang alam kong sigurado, hindi ko na siya kayang iwang mag-isa. Nung gabing yun, sinubukan kong lumabas sa kubo. Naramdaman ko ang pakiramdam ng pagiging malaya mula sa masangsang na amoy ng kubo. Nagpapahinga na si Eman sa loob ng kwarto at kung may kumatok man para magpagamot, gigisingin ko na lang siya. Ang ganda ng mga alitap-tap. Hindi ka pa rin umaalis, Iha? Nakakagulat naman po kayo, Aling ni Risa. Saan po kayo nanggaling? Bigla-bigla na lang po kayo sumusulpot. Hindi na mahalaga yun. Nawawalan ka na ng oras. Huwag mo nang hintayin tuluyang magising ang taga-kupkup. Bala ko pong manatili dito para tulungan si Eman. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo bang bumangon sa hukay si Rosario? Hindi ko po kayang iwanan sa Eman, Aling ni Risa. Kung ganitong nakaramdam na nga po ako ng takot kahit dalawa naman kami sa kubo. Ano pa kaya kung siya lang po mag-isa? Iha, makinig ka. Hindi madali ang buhay na gusto mong piliin. Kaya nga pinili ko ring talikuran si Hilario at mamuhay na lang ng tahimik dahil alam kong punong-puno ng paghihirap ang buhay na meron ng albularyong yun. Pero si Eman, paano po siya? Alam ni Eman ang ginagawa niya. Alam niya ang ginusto niyang gawin. Kaya wala siyang pagsisisi. Pero ikaw, hindi ka dapat nandito. Kung nabubuhay si Rosario at naririnig ang sinasabi mo, tingin mo matutuwa siya sa'yo? Gusto ko lang naman po makatulong. Pues hindi ka nakakatulong, Iha. Mas pinahihirapan mo pa si Eman dahil hindi mo pa rin naman siya binibigyan ng sagot. Natatakot po ako. Isa lang naman ang pwede mong gawin kung gusto mo talaga na makawala si Eman sa koneksyon na meron siya sa taga-kupkup. Paano po? Sunugin mo ang altar. Pero di ba mamamatay siya pag ginawa ko yun? Yun lang ang tanging paraan para makawala siya sa halimaw. Isang araw,
Nagising ako na wala si Eman sa kubo. Akala ko magiging normal lang ang araw na yon nang may narinig akong kakaibang tunog na nanggagaling sa ilalim ng tabla. Ann, Sino yun? makipagkasundo ka na din, Ann. Eman? Hindi ikaw yan, di ba? Wag! Hindi ka na din naman makakawala dito. Sa takot ko nung mga oras na yon, Madam Venus, nagmadali akong pumasok sa kwarto para kunin ang mga bote ng langis na naubos ko nang gamitin. Inilapag ko yun lahat sa lamesa bago pumunta sa estante ng altar niya at hinila ang tray na may mga bote ng langis ng niyog. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang kumukuha ng 2 sampagita na nakasabit sa altar ni Eman. Saka dumiretso sa kusina para sa asin. Tumungo naman ako sa dapog para kumuha ng napinong uling bago bumalik sa altar para naman sa natunaw na wax ng itim na kandila. Diyos ko, gabayan mo po ako. Inilapag ko lahat ng gagamitin ko sa lamesa, tsaka sinimulang maglagay ng langis ng niyog sa mangkok. Dinikdik ko ang pinatuyong bulaklak ng sampagita at isinama ko na din sa mangkok. Naglagay din ako ng konting asin bago ko nilagay ang wax ng kandila, pati na din ang napinong uling. Malapit na tayong magkita. Nasaan na ba yung papel ng orasyon ko? Isa lang naman ang pwede mong gawin kung gusto mo talagang makawala si Eman sa koneksyon na meron siya sa tagakupko. Sunugin mo ang altar niya. Wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang umayag ang. Kaya umayag ka na. Huwag ka magpapadala sa kanya, Ann. Hindi siya si Eman. Wala dito si Eman. Pasensya ka na, Eman. Bit-bit ang mangkok na pinagtimplahan ko ng langis. Nanginginig akong lumapit sa altar. Nang mapansin kong parang may lumalabas na itim na usok mula sa gilid ng altar. Parang may amoy ng sunog na dahon. Hanggang sa unti-unti itong humalo sa masangsang na amoy ng kubo na siyang mas nagpalakas sa tama sa ilong. Patawad, Eman. Kailangan kong gawin to. Para sa ito. Liwanag ng araw, gabay ng lupa, tubig ng buhay, apoy ng dangal. Sa ngalan ng aking dugo, ako'y anak ng liwanag. Hindi ako iyo. Hindi ako sa dilim. Lumisan ka, nilalak ng gutom. At hayaang maghilom ang sugat ng lupa. Napasigaw ako sa takot habang binubuhusan ko ng langis ang altar nang nabiyak ang tabla ng kubo. At mula doon ay lumabas ang isang halimaw. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Mahaba ang liit. Kulubot ang mga balat na parang pinagsama-samang balat ng mga hayop at tao. Mapusyaw ang kulay at nanlalaki ang mga mata nitong direktang nakatingin sa akin. Ang bunganga niya, mahaba at punit-punit, kung saan lumalabas ang dila niyang malagkit at basa. Nang dahan-dahan siyang lumapit sa akin, kitang-kita ang mga usok na kumakawala sa katawan niya. Ang lansa ng amoy,
parang nasusunog na buhok at bulok na karne. Aswang ka! Aswang ka! Aswang na makakasama mo habang buhay. Kaya ano pang hinihintay mo, Ann? Piliin mo na ako. Piliin mo na kaming samahan ni Eman. Hindi! Ayoko! Mas mabuti pang mamatay ako mag-isa kesa ang alagaan na tulad mong halimaw! Gagaan ang buhay mo pagkasama mo kami, Ann. Pagagalingin natin lahat ng dapat mong pagalingin. Sumama ka na. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Hindi na ako nagdalawang isip. Sa nanginginig kong kamay, binuhos ko ang huling patak ng langis sa altar nang biglang lumabas ang puting uso. Makapal at mabaho. Natigilan siya at nanigas sa kinatatayuan niya. Yung mga mata niya, dilat na dilat, mga daliri, parang natutunaw. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatawa, at mas lalong hindi siya makagalaw. Habang nakatayo siya doon, parang may humihigop sa buong laman niya. Dahil madidinig mong may pinupunit sa loob niya. Hindi lang yun, dahil parang may boses na sumisigaw na nagmumula sa loob ng katawan ng halimaw. Patawad, Eman! Patawarin mo ako! Patawarin mo sana ako kung hindi kita maliligtas! Paalam, Eman! Nang makakuha ako ng lakas, kinuha ko ang buo pang kandila, yung ginagamit ni Eman sa altar. Saka ko sinundan ang amoy ng gaas hanggang makita ko ang bote ng gasolina na ginagamit niya sa dapog tuwing magluluto siya ng pagkain. Paglabas ko ng kubo, hindi ko na napigilan ang sarili kong humagulgol. Nanginginig ang kamay ko habang binubuhusan ko ng gasolina ang harapan ng bahay. Parang bawat patak kasama ang galit, takot at lahat ng hindi ko masabi. At sa huling pagkakataon, pinanood kong magliyab ang buong kubo ni Eman. Doon natapos ang lahat, Madam Venus. Hindi ko na kailanman muling nakita ang katawan ni Eman matapos noon. Pero alam kong kasama ng pagkasunog ng tagakupkop ay siya ding pagkamatay ni Eman. Naabutan ako ni Aling Nerissa nung araw na yon na nakatulala sa natupok na kubo. Inalalayan niya ako at wala siyang sinabi hanggang sa makarating kami sa bayan na tinitirahan ko. Pinagsabihan niya lang si Mang Elmo na huwag akong pababayaan hanggang sa makarating sa bahay namin. Wala noon ang mga magulang ko, pero pagbalik nila, napakarami nilang tanong tungkol sa kung saan ako nanggaling at bakit nun lang ako umuwi. Pero wala akong maisagot na matino. Gabi-gabi na lang akong umiiyak dahil hindi matanggal sa isipan ko ang itsura ni Eman, ang lalaking minsan kong minahal. Kahit pa wala akong nakuhang sagot tungkol sa iniisip niya sa nararamdaman ko para sa kanya, hindi ko pa rin maiwasang masaktan habang iniisip na ako ang trumaydor sa kanya. Mula noon, palagi ko na siyang pinagdarasal bago matulog at linggo-linggo ko na ding binibisita ang puntod ni Lola Rosario para magkwento tungkol sa karanasan ko sa kubo ni Eman.
Nasabi ko na din kay Aling Luna ang totoong nangyari, na ang dahilan kung bakit tuluyang nawala sa kanila si Melody ay dahil nagustuhan ng taga-kupkup ang enerhiya niya hanggang sa mamatay siya. Iyak lang ng iyak nun si Aling Luna habang wala naman akong ibang magawa kundi ang yakapin lang siya at aluin. Hindi na din nawala ang sugat sa batok kong naging peklat. Palatandaan na din siguro na hindi din biro ang pinagdaanan ko sa gubat na yon, na hanggang ngayon sumasakit pa din tuwing pumapatak ang 12:00 ng hating gabi. May naririnig pa din akong mga bulong at pagtawag sa pangalan ko. Pero hindi ko alam kung boses ba talaga ni Eman yon o sa taga-kupkup. Basta ang alam ko lang, habang buhay kong kargo ang ginawa kong pagtalikod sa kanya para lang mailigtas ang buhay ko. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. Maraming salamat sa pakikinig. Bago ba sa inyo ang pangalan ng nilalang na taga-kupkup? Tingin nyo ba, meron pa sa ibang parte ng bansa natin na gumagawa ng kasunduan sa kanila na may kapalit? Kung tingin nyo meron, isulat nyo na din at ipadala dito sa channel ng Kwentong Takip Silim. Huwag nyo din kalilimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento at i-like ang video na to bilang suporta. Maraming salamat.